Hello guys, I'm Jinggoy Samoy. This is my first vlog or unboxing the Golden Goose Ball Star. So, giget ko lang muna yung shoes sa paper bag. So here, if you're gonna see the details, so the price is 83,600, which I will cover it later. And here is the style, Ball Star, and also the colorway, white and black, and also for the size is 44. Okay, so here may nakalagay pang parang introduction or letter. So these shoes comes with a dust bag. So for dream use only, not designed for other activities. And Golden Goose property established 2000. So I believe guys, these shoes is not designed for outdoor activities like you're gonna use it for sports. Okay? Basically pang lifestyle lang to. So next is the passport. So I believe every every luxury brand that you buy meron certain authenticity. So itong paper na to, ito yung nag-authenticate that the pair that I bought is original. So we're gonna open this. Okay? You have just purchased an authentic Golden Goose product. Follow the NFC instruction to validate its authenticity. So here is the actual pair. So ito yung actual pair. Okay? Ayan. Diba? So sa likod niya, may nakalagay na sneakers pag pinagdikit mo siya. So guys, this pair is black and white. That's why pinili ko to kasi mas safe actually to bagayan dahil black and white nga. Tapos itong shoelace kasi, this comes with white shoelace. Hanapin ko lang Where's the shoelace? Okay. Shoelace. Pero kasi, pwede mo siyang i-customize. So, pag pumunta ka sa Golden Goose Store, makikita mo, may marami siyang assorted accessories. So, maraming makukulay na shoelaces. Pero ito yung napili ko kasi, parang mas naging formal ang itsura ng shoes. Lalo na, white naman to, may color naman na black. Plus, black rin naman yung shoelace. Okay? So, ang kagandahan din ni Golden Goose is pwede mo siyang i-customize. So, pwede ka pumunta sa boutique nila mismo na pwede mong palagyan ng name mo, ng mga templated design na pwedeng i-print dito sa shoes. However, it will have additional price nga lang. Para ang sinabi sa akin ng staff nung Golden Goose sa Isitan that I would need to go to Omotesando para magdagdag ako ng 16,000 yen para lang malagyan to ng mga other designs, no? So, for this naman, yung GGDB Ball Star, ibig sabihin nito, Golden Goose Deluxe Brand Ball Star. So, for the shoebox naman ng laces, ganito ang itsura niya. Well, actually, nung pagka-purchase ko nito, sinama ko na yung sintas. So, kinabit na rin nung staff sa Isitan Shinjuku. So, yan. So, for the design naman, actually, the leather of this is made from cow's leather, cow skin. Tapos, this is handmade in Italy. So, this is a Italian brand and Italy made itong pair. Handmade, And also, ang kagandahan nitong pair na to is kahit bumili ka ng same size, same model, same colorway, kaso
ang kagandahan nito is parang 1:1 siya kasi hindi pare-pareho ang pag-mark ng mga ganito. And to tell you honestly guys, marami kasing mga tao na nagtatanong, why parang ang mahal-mahal naman ng shoes o medyo pricing shoes pero mukha naman siyang luma. Actually, ito nga yung uniqueness ni Golden Goose. So, talagang sinadya nila na maging distress yung shoes na parang luma na. Okay? Then, ang pricing naman nito guys, actually, depende rin sa country. 'Di ba? Meron din sa Korea, meron din sa UAE. Kasi I heard marami rin bumibili sa mga other countries. Pero ito sa Japan kasi, medyo mas mababa ang yen ngayon. Kaya mas maganda mas madali siyang bumili. Parang yung purchasing power natin, mas madaling bumili sa Japan. And also, ang original price kasi nito, as you can see kanina sa box is 83,600 yen. Pero ang kagandahan kasi, kung tax-free mo siya bibilin, so maliles pa yun ng 8,600 yung original price. Tapos may promo rin yung binila naming shop, si Isitan, na parang additional 5% pag nag-register ka sa online nila. So technically, parang naging 15% ang naging off nitong shoes. So kung i-convert ko, yung na-less na yung 15% is almost mga 28 to 29,000 yung shoes pa lang ha. Kasi itong lace na to, parang 12,200 yen din. Para ka na rin actually bumili ng isang sapatos, isang pair pa. Medyo mahal talaga siya. Pero para sa akin naman, okay lang rin. Medyo maganda naman talaga. Quality. And next naman natin i-discuss is yung sizing. Okay? Yung sizing kasi netong shoes medyo tricky. Kasi ako, personally, ang mga Nike shoes ko or mga ibang brands, normally New Balance, 10.5 ako. Pero in this case kasi, in euro sizes itong Golden Goose. So meaning 43, 44, 41. Wala siyang half size. So kung 43 ang size mo, size 10, kasya sa'yo, pero medyo snug fit, you go one size up para medyo maglaro pa yung toe mo dito sa mismong shoes, no? Pero kung prefer mo nga snug fit, you could do 43. Pero for me, 44 ako, size 11. Tapos isa pa palang tip, mas magandang sukatin mo siya mismo sa store. Kasi nga, pag binili mo siya online, nakikita ko kasi sa mga groups na wrong size, ganyan. Kasi nga, medyo tricky yung size niya. Ang mahirap din kapag online kasi, pag binili mo siya, hindi mo siya mapapapalitan agad. So, yung pair na to, halimbawa, hindi kasya sa akin na purchase ko online, they will send this back to Italy. Then, of course, kapag online purchase, normally credit card ang ginagamit natin. So, it will take couple of weeks pa para ma-refund yung binayad mo. So, I might suggest na dumiretso kayo sa shop. Okay? So, the original, yun, sa next video ko, I will show you how to style these shoes and ano yung review ko on fit. So for now, ito lang muna yung kaya kong ibigay sa inyo. So kindly leave a feedback or comment regarding sa video ko. Then I will upload the next video. Thank you so much. God bless.